Ayon po sa Global Age Watch Index, sa bansang Norway, pinakamagandang tumanda. Sa Afghanistan naman, pinakamalala. Dito naman kaya sa Pilipinas, maganda rin kayang tumanda? Narito po ang aking report. 40 taon nang nagtitinda si Ligaya Raimundo, 64 years old. Dito raw niya kinuha ang pampaaral sa kanyang mga pamangkin noon at panggastos niya sa pang-araw-araw ngayon. 300 hanggang 500 pesos daw ang kanyang kinikita sa isang araw. Sobra pa raw sa kanyang pangangailangan kaya't may naipapahiram pa raw siya sa kanyang mga kapatid. Pagkatapusan ng buwan, pinapadalan din siya ng pera ng pamangkin niya. Laking ginhawa rin daw ang dala sa kanya ng kanyang senior citizens card. Nagka-senior lang ako, tuwan-tuwa na ako kasi pag kumain ako, pag may bibilin akong yung bang para sa pan-senior, sa gamot, para sa akin, tuwan-tuwa na po ako. Paniwala niya, mas maganda pa rin daw tumanda rito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ay, naku, napakasarap dito. Kasi doon daw sabi lang po, sa ibang bansa, pag matanda ka na daw, ibibigay ka na doon sa paalagaan na matanda. Dito, ang mga Pilipinong kagaya natin, may pusong maawain. Sa mga pusong maawain naman umaasa si Pantaleon Brizuela, 70 years old. Maswerte na raw kung maabutan siya ng 100 pesos ng kumpare ng anak niyang tinutulungan niyang magbenta ng prutas. Mahirap po talaga. Bakit po niyo nasabi yun? Wala makakain po eh. Wala rin daw siyang ipong pera o pambili man lang daw ng gamot. Sa 76 na bansa, ika-44 ang Pilipinas pagdating sa mga lugar kung saan magandang tumanda ang pag-uusapan. Kasama sa aspeto, mataas ang ranggo ng Pilipinas ay sa capability domain na sumasakop sa employment at educational attainment. Marami ring matatanda sa Pilipinas ang naniniwalang may kahulugan ang kanilang buhay. May mga kaanak at kaibigang maaasahang tutulong sa kanila, panatag ang loob kahit maglakad ng mag-isa sa gabi at masaya sa kanilang freedom of choice. Pero mababa ang ranggo ng Pilipinas sa income security domain dahil kakaunti lang ang mga matatandang may pensyon at maraming matatanda ang nabubuhay pa rin sa kahirapan. Mababa rin ang ranggo ng Pilipinas sa aspeto ng kalusugan. Ayon sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated, dahil sa hindi maayos na pension coverage sa Pilipinas, kakulangan ng pasilidad at serbisyong pangkalusugan at kamahalan ng gamot, hindi raw magandang tumanda sa Pilipinas. It's very difficult to live as an older person dito sa Pilipinas. Bakit? Kung ikaw ay may sakit na, ang taas-taas ang medicine, hindi ka nakasama sa health insurance. The medicine out there are very expensive. At saka access to health services, pumunta ka na lang sa health center, wala naman ng doctor na specialized in older person. Ang kagandahan lang daw sa pagtanda sa Pilipinas ay ang respetong ibinibigay natin sa mga nakatatanda sa atin na nakaugat sa ating kinaugalian. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang isang batas na magtatakda ng mandatory health insurance para sa mga edad 60 pataas. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang Expanded Senior Citizens Act, ang sakop lang ng health insurance ay yung mga indigent o walang kakayahang magbayad.